Broadcasting live, this is your Pinoy Street on AL Worldwide. Ang susunod na palatuntunan ay isang bayad na pagsasahimpapawid. Ang mga salita, opinyon, kuro-kuro at komentaryo na inyong maririnig ay mula sa tagapagsalita lamang at walang kinalaman ang pangasiwaan ng himpilang ito. Tuklasin natin! Ang palatuntunan sa radyo na tutuklas ng dapat malaman ng sambayanan. Maninindigan sa katotohanan. Tatalakayin at hihimayin ang mga kaalamang pangkalusugan, siyensya at teknolohiya, agrikultura, ekonomiya, maging mga usaping legal at isyung panlipunang dapat ibahagi, magsisilbing tulay ng mga karaniwang tao upang maiparating sa pamahalaan ang mga mungkahi, hinaing at pulso ng bayan. Ipaglalaban ang karapatan ng mamamayang Pilipino. Babatikusin ang mga salot sa lipunan. Pupurihin ang mga gumagawa ng kabutihan at naninindigan sa katotohanan. Tuklasin natin! Ang tuklasin natin ay handog sa inyo ni Cathy Cruz. Rosmaray na Banggi sa Indong Gabos na Makabanwa. Magandang gabi Pilipinas, magandang gabi Luzon, Visayas at Mindanao. Gayon din sa lahat ng ating mga kababayan sa iba't ibang panig ng mundo. Welcome sa ating palatuntunang tuklasin natin at ito po ang inyong lingkod, Cathy Cruz, na inyo pong makakasama sa loob po ng isang oras. Sa lahat po ng ating mga tagapanood, anuman po ang inyong ginagawa, saan man kayo naroroon. Dalangin ko po na nasa mabuti kayong kalagayan habang samot-samot mga nagaganap sa loob at labas ng ating bansa. Sa lahat po ng ating mga tagapanood, maaari po kayo magpadala ng text message sa 0915-258-4091 o mag-iwan po kayo ng mensahe sa ating FB pages at YouTube account. Po kung may nais po kayong ibahagi na impormasyon o mungkahi na nais po ninyong talakayin natin sa ating palatuntunan o maging panauhin na ating makakapanayam, maaari po kayong magpadala ng sulat troniko sa tuklasinatin@yahoo.com. Siyempre ngayong gabi ay isa na naman pong bisita ang ating pong makakapanayam at ito po ay ang grupo ng Saudi Ogre Repatriated. Kung ano po itong grupong ito ay atin pong malalaman. Samahan po ninyo ako at tutuklasin po natin at marami po tayong malalaman sa kanya. Hindi ko na po patatagalin, siya po ay walang iba kundi si Edna Abiliera Baluyot. Magandang gabi po, Ma'am Edna. Gandang gabi din po, Ma'am Cathy. Ibabahagi ko lang po sana sa inyo ang aming mga naranasan na kami po ay 9,500 plus na mga Pilipino repatriated. Ang aming pong bilang kinatawan po na asawa, ako po ang isa sa mga dumulog sa ating presidente, Rodrigo Roa Duterte, na matulungan ang almost 11,000 na sa stranded sa Saudi noong way back 2016. Isa na din po doon yung asawa ko. Ngayon po, ang company po nila na Saudi Ogre Limited ay nakabase sa Saudi Arabia, Riyadh. Ngayon po ang asawa ko po ay nasa Jeddah. Hindi po sila pinasasahod ng company nila ng almost 8 months. Hanggang sa dumating na po yung mga late quarter ng 2016, hindi na po sila pinakakain. Tinanggal na din po yung mga rasyon sa kanilang pagkain.
at 8 buwan na po na hindi sila pinasahod. Kaya po humingi po ako ng tulong sa ating mahal na Presidente Rodrigo Roa Duterte para sila ay mapauwi. Ngayon po, napauwi naman po sila hanggang 20, simula po ng 2016, 2017, 2018, tuloy-tuloy naman po sila na napauwi. Ngayon po, ang problema naming malaki, yung pong naiwan na unpaid salary at benefits na ipinangako nila na ibibigay nila at lalakarin ng ating gobyerno. Sa ngayon po, kami po ay naghihintay pa rin ng kalinwanagan kung kami ay mababayaran sa serbisyong natapos nila doon sa Saudi. Yun po ang ano namin dahil marami na rin po ang namamatay sa hanay ng mga napauwi na Saudi Oger na hindi nakamit yung ipinangakong pagbabayad sa kanila sa kanilang pinagpaguran at sa kanilang mga benepisyo. So kabilang po yung asawa po ninyo doon sa nakabalik po dito sa Pilipinas noong 2015. Opo, isa po siya sa mga napauwi. Kaya nga po ako humingi ng tulong noon dahil nga sa kanya. At ako din po ang humingi ng personal na tulong kay Ma'am Susan Ople hanggang sa kay OWA Administrator Hans Leo Kakdak at saka kay Secretary Belio Nandole. Sila po ang nagtulong-tulong para sila po ay mapauwi dito sa Pilipinas. So kasalukuyan po, ang panawagan nyo na lang ay yung unclaimed salary and benefits po ng asawa ninyo kasama ng mga iba pa. Opo, na almost 9,000 po mahigit na Pilipino OFW po yan. Opo, sa iisang company pa lang po yan. Oo. So ngayon po, etong company pong itong Saudi Oger Limited ay wala na po sila. Ang balita ko po, kasi meron din po akong nakakausap doon na hindi po umuwi. Ang ano po niya ay nagbago lang sila ng pangalan. Naging MMC yata yun. Hindi ko po manuang kung ano. Pero nagbago lang sila ng pangalan. At yung Saudi Oger Limited ay nawala na. So, ang balita ko po sa kanila ay nagkaroon daw ng bankrupt. Ang sabi ko naman nag-declare ng bankruptcy. Nag-declare daw po ng bankruptcy. Ang sabi ko, paano magdi-declare ng bankruptcy? Tuloy-tuloy naman yung pangalan niya na binago lang yung pangalan. At saka during the time na nag-file kami ng SPA para sa unclaimed namin at saka benefits, hindi pa naman sila. Ano po yung SBA, ma'am? SPA, Special Power of Attorney po, na binigay po ng inano po namin na magkaroon ng karapatan ang government natin na siyang tumulong sa amin sa Saudi Oger Limited para kami ay mabayaran. So, kanino po kayo, wala po kayong latest na update po tungkol po dito? Kanino po kayo nakikipag-ugnayan? Nung huli pong pakikipag-ugnayan ko sa kanila, that was bago mag-pandemic po 2018. 2018. Okay. 2019, mga ganun po. Basta bago po nagkaroon ng pandemic. Kami naman po ay humingi ng dahil sa aming kahirapan. Ako naman ay kami pa ay nanghingi naman sa OWA na kami ay mabigyan muna nila ng cash advance.
na 10% ng claim namin, pero not more than 50,000. Kaya kung ang claim ng isa ay dadating sa milyon, basta hanggang 50,000 lang po. Oo. Ngayon po, Ano po, klaruin lang po natin, ano po itong 10% na claim ninyo? Cash advance po? Opo, humingi po kami ng cash advance na through OWA na siyang nagbigay naman po ng ang Saudi Oger ng pahintulot kung sino-sino yung kanilang mababayaran. Nagbigay naman po sila ng listahan. Kaya po kami parang pina-loan or pinakas advance muna ng OWA kasi talagang gipit na po. Oo. So, ang problema po ng mga tao, yun pong kinas advance namin sa kanila sa OWA kung paano namin mababayaran dahil parang na-stop na po yung pag-usad ng claim namin. Oo. Opo. Kasi ang huli pong balita na nakarating sa akin na mag-aano daw po ang Saudi Oger ng kanilang asset and liabilities. Parang anong tawag po doon? Yung parang ibebenta po nila yung ibang mga gamit daw po nila, ganon. Oo. Opo, na siya daw pong ipambabayad niya. Opo. Bakit po nagkaganon? Yun po ang malaki naming katanungan. Paano sila magpa-file ng bankruptcy at paano sila magbebenta? Ganong nagpalit lang sila ng pangalan. At saka ang ano po kasi ng Saudi Oger Limited at saka ang Pilipinas ay bilateral. Okay. So, bilateral, ibig sabihin po, bilateral agreement, government to government po yan. Government to government, di po ba? Yun po ang pagkakaalam ko at the first place pa lang po ng government to government na ito ay panahon po nung nakarang administrasyon, tama po ba? Opo. Opo. Nangyari po. So inano ko din po yun noong nagkaroon kami ng meeting sa Congress na bilateral agreement ito. Hindi ito isang private company para lang mag-declare sila ng bankruptcy at hindi kami bayaran. Oo, ibig sabihin, sasagutin ng government dapat ito. Sasagutin dapat ng government ng Saudi ang anuman claim namin. Yun po ang ini-insist ko po sa kanila. And then, nagkakaroon po ng maraming issue. Kesyo, magkakaroon, ang sabi po ng Saudi lawyer, ay magkakaroon pa raw ng titingnan daw yung SPA namin at saka yung record po ng Saudi Oger kung match daw po. Yung nagkakaroon po ng delay tactics ng ginagawa nila. So, nung huli po kaming nagkaroon ng meeting dito, kasama po si Ambassador Alonto at saka si Ambassador Busairi ng Saudi Arabia at saka si ang DFA at saka ang OWA at saka si wala naman po kaming nasabi na nagkaroon po kami ng salita na gano'n na sinabi ko rin po sa kanila na hindi nyo na po kailangan magkaroon ng pagtutugma kung yung SPA namin at saka yung record nyo ay iisa. Kasi po yun naman pong record ng Saudi Oger ang masusunod. Di po ba? Para kami ay mabayaran. At saka lihitimo naman ang bawat isa na may kiniklaim. Oo. Kasi hindi ninyo i-repatriate ang bawat isa kung wala kaming kiniklaim at kung bakit naging stranded. Yun po yung inano ko sa kanila. Ngayon, ang sabi po nila, sige po, sasabihin daw po, sabi po ni Ambassador Busairi,
through doon sa translator niya na sige, sasabihin daw po niya doon sa government nila. So, doon na lang po nangyari. Parang ganun na lang, na-stop na po kami doon. So, wala na po, wala. Tapos nagkaroon po ng pandemic. So, wala talaga. Ang inaalala ko bilang leader, ay ang dami po kasing may message sa akin ng kahirapan nila sa buhay. Sunod-sunod na po yung mga namatay na mga claimant. At saka isa pa, mayroon mga namatay na hindi nagkaroon ng death benefits from the OWA kasi expired na daw po yung kanilang membership. Okay. So, wala naman po kung masabi doon sa kanila kasi hindi naman po ako taga-OWA. So, kinakailangan pala makausap po ninyo ang si Hans Kakdak ng ng POEA po ba? Ng OWA po. Ng OWA. Ang sabi naman po ni Admin Kakdak, hindi daw po siya ang dapat kausapin kung hindi ang DFA. Okay. Opo. Ang problema po sa DFA, wala po kaming makausap sa DFA. Hanap po tayo ng pamamaraan para magkaroon ng kasagutan po yung problema ninyo. So, we will try. Tapos magkakaroon po ulit tayo ng siguro pagkakataon na ika nga ay makaharap po ninyo kahit via Zoom yung isa pong taga DFA, pero ilalatag po natin yung inyong problema. For the meantime, yung pong inyong panawagan ay I'm sure marami pong nakakapanood at bibigyan ko po kayo ng pagkakataon para magbigay ng panawagan sa ating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, gayon din sa lahat ng mga opisyal na nangangasiwa po ng mga OFWs natin na na-repatriate. Go ahead, Ma'am Edna. Ako po ay nananawagan sana bilang asawa ng isa sa mga repatriated. Ang hinaing ko pong ito ay hindi lamang po para sa akin, kung hindi po sa libo-libo na affected nitong nangyaring namin sa Saudi. Ngayon po, plus factor din po na ito pong nagkaroon ng pandemic. Talaga pong hindi po kami makagalaw. Hindi po kami hindi po kami makasulong dahil sa sa hirap sa buhay. Kami po ay nakikiusap sa aming mahal na presidente. May President Rodrigo Roa Duterte at sa mga kinatawan ng ating DFA, ang ating kinatawan sa Ambassador Alonto sa Riyadh, na tulungan niyo po kami na makuha ang claim namin na matagal na po naming hinihintay. Sana po bago matapos ang inyong termino, mahal na presidente, kami po ay mabayaran. Dahil kayo lang po ang alam naming magiging susi para kami ay mabayaran ng Saudi. Dahil alam po namin na sila po ang dapat na managot sa amin. Dahil government project po yung ginagawa ng mga Pilipino doon na Saudi Oger. Hindi po private. Kaya po sana palampagin ninyo ang hari ng Saudi na kami ay mabayaran. Yun lamang po kasi nakakaawa naman po. Marami na po ang namatay. Marami na din pong mga anak na nawalan na sa buhay. Hindi nakapag-aral. Mga naging adik na rin. Napariwara na ang mga buhay nila. Kaya sana po matulungan ninyo kami. Thank you so much, Ma'am Edna. At ipaparating po natin ang inyong suliranin. Tignan po natin kung ano po ang magagawa ng palatuntunan ito. At
Sana po magkaroon na ng solusyon o kasagutan ng problema po ninyo. But tuloy-tuloy lang po tayo manalangin kasi alam naman po natin na talagang hindi rin po biro ang dinadaanan ng ating bansa ngayon, actually ng buong mundo dahil dito sa COVID-19 pandemic. With that, maraming salamat, Ma'am Edna. Kayo'y nakikinig sa Tuklasin Natin. Sa panahon ng pandemyang COVID-19, ano ang saysay ng pagbabahay-bahay ng Department of Agrarian Reform para maabot ang mga magsasakang Agrarian Reform beneficiaries? Ako po si Secretary Casmisiones ng Department of Agrarian Reform. Ang pamahalaan na mismo ang lumalapit sa mga magsasaka. Hindi na po kayo ang parang nanimikluhod na talagang nagmamakaawa para ibigay yung titulo. Ito na po yung titulo ninyo. Hindi namin i-expect na ganito yung mangyari sa maraming taon na mapangarap namin na matanggap namin yung titulo ng lupa. Maraming salamat sa inyong lahat. Maraming salamat po sa inyong po na tanong ng magsasaka. At saka sa tulong ng gobyerno. Papasalamat ako kasi itong lupa na kinataka namin, magiging sa akin na po ito. Kasi ang tagal ng panahon, kasama ko po magulang ko dito. Namatay ng tatay ko. Kung buhay man siya, magiging masaya siya para sa amin. Matagal din ako hinihintay ko. Maraming salamat po sa inyo lahat. Tatay Digong, maraming salamat po. Higit sa lupa, hustisyang pang-agraryo at suportang serbisyo. Ito'y para bigyan sila ng pag-asa na huwag sukuan ang pagsasaka upang patuloy na may dumating na pagkain sa hapag ng mga Pilipino. May pandemya man o wala. Isyung panlipunan sa Tuklasin Natin. Anyway, ngayon pong gabing ito ay masyado na pong masalimuot ang nangyayari sa atin dahil nga po sa COVID-19 pandemic. At batid natin na hindi lang mga individual, hindi lamang dito sa ating bansa, kundi sa buong mundo po ang naging epekto po ng COVID-19, mga lockdowns. Lalo na ngayon, muling ibinalik ang enhanced community quarantine po sa ating bansa. Sa nakalipas na isang taon ng COVID-19 pandemic, marami pong sektor ng ating lipunan ang sadyang nahirapan. At isa ang sektor po ng ating lipunan na lubha pong naapektuhan dahil nga po sa pagkakasara ng marami pong mga kumpanya o pagkawala po ng trabaho ng ating pong mga kababayan. Hindi ko na patatagalin dahil ang makakasama po natin ngayon ay ang presidente ng Renters and Sharer National Movement na walang iba kundi si Buenaventura Punay Alvarez. Magandang gabi po sa inyo, Sir Choi. Magandang gabi rin, Ma'am Cathy. Una, nagpapasalamat ako ang aming samahan, ang aming organisasyon sa pagkapili ninyo para kami inyong kapanayamin sa ating programang Tuklasin. Isang karangalan po, Sir Choi, na kayo po ay bahagi ngayon ng palatuntunan ito. Pero katulad ng layunin po ng tuklasin natin, tutuklasin ang dapat malaman ng sambayanan. Pero dapat manindigan sa katotohanan at sa tama. Yan po ang layunin ng palatuntunan ito. Well, maganda siguro, Sir Choi, maipaliwanag niyo sa ating mga tagapanood, no? Kung ano po ang ano itong organisasyon ng Renters and Sharer National Movement, kailan po ito naitatag at ano po ang layunin nito? Go ahead, Sir Choi. Maraming salamat, Ma'am Cathy.
Ang amin pong organisasyon ay naitatag nitong nakaraang 2 taon ng 2019. Ang mayor na layunin nito ay una, makatulong ito sa makaambag ng tulong sa ating pamahalaan para mabawasan ang patuloy na pagdami ng mga nangungupahan sa buong bansa. Ang isa pang layunin nito, dahil nga po sa kami mga nangungupahan at nakikipisan, ang layunin po dito ay makaabil ng programa sa gobyerno sa usapin ng pabahay sa pamamagitan ng Community Mortgage Program. Ang mayor naming pananaw dito sa urban poor sector sa buong Pilipinas, mayroong isang subsektor na talagang nakakaligtaan. Kagaya ng binanggit po ninyo kanina. Discriminated po ang mga nangungupahan sa isang komunidad at kahit sa buong bansa. Para po sa inyong kaalaman, isang magandang halimbawa itong pandemyang ito. Sa panahon ng pandemyang ito, nakakalungkot man isipin, Ma'am Cathy, ang inaasikaso ng ating mga pamahalaang lungsod, at mga barangay ay yaon lamang may-ari ng unit na kinatitirikan ng kanilang bahay. Itong mga nangungupahan ay hindi ito sa kanila prioridad. Ano yung aming batayan? Noong panahon ng SAP, ang ipinamahaging mga forms sa mga barangay, ay ipinatawag nila sa kanilang pamamahagi ng forms, ipinatawag nila yung kanilang mga presidente ng mga samahan. Ayon sa mga presidente ng samahan, dahil presidente din po ako ng isang federation ng Urban Poor dito sa lugar namin sa Barangay 178, Camarin, Caloocan City. 69 organization po ang kasapi ko dito as a federation. Dito sa Caloocan. Ayon doon sa barangay, ay ipinatawag sila upang piliin na kung sino lang ang bibigyan nung kanilang mga forms. Sa madaling sabi, binigyan sila batay sa kung ilan lang yung member nila. Kung ilan ang member nila, yun yung forms. So dahil ang mga nangungupahan at yung mga nakikipisan ay hindi naman membro ng samahan, wala silang SAP. Kaya ang nangyari, hindi sila nakatanggap sa unang, yung first tranche kung tawagin. At ang mabigat, itong second tranche na sinasabi, wala nang naibigay. Kaya yung mga nangungupahan ay halos zero. At yung karamihan ng sinasabing second tranche ngayon na nag-aabang ay yaon pong mga nangungupahan. Yun po ang katotohanan. Number 2, kung bakit ko sinasabing discriminated. Pagdating po sa ayuda, ganon din po. Pinipili lang yung membro ng kanilang samahan dahil kapag may nabalitaan ang membro na binigyan si nangungupahan, nagagalit. Bakit? Dahil nagbabayad daw sila ng butaw sa samahan. So dapat ang nangungupahan ay hindi babigyan dahil hindi naman sila nagbabayad ng butaw. Kaya yun yung mabigat na kalagayan ng mga nangungupahan ngayon. Na hanggang ngayon, nagdurusa dahil dyan. Hindi ko lang alam kung itong mga susunod, kung mayroong mga pagbabago. Hindi ko lang alam kung ipaparehas na ng barangay o ng city government yung kanilang pamamahagi ng ayuda sa ganitong panahon. Kasi lockdown kami ngayon dito sa Caloocan, ma'am. Nagulat po ako dun sa impormasyong ibinahagi ninyo, sir. Kasi sa totoo lang po, dun po sa nangyaring SAP, Social Amelioration Program ng Pangulo, alam ko pong yun ay regardless kung ikaw ay may-ari ng bahay o ikaw ay nangungupahan, as long as ikaw ay apektado at naninirahan sa kahit na saang lugar na apektado ng quarantine o ng lockdown. So, nagulat po ako sa impormasyong ibinahagi ninyo dahil
totoong nagkaroon talaga ng discrimination kung yan po ang nangyari sa Caloocan. At yan po ay malaking kabalintunaan, malaking kamalian na ginawa po ng lokal na pamahalaan ng Caloocan. Kaya hindi ko po mahagilap kung bakit po ganun yung nangyari, at yan ay magandang maiparating ninyo mismo sa Department of Social Welfare and Development o yung DSWD. At kahit sa local government o Local Interior and Local Government, Department of Interior and Local Government po o DILG kung tawagin po natin. Kasi yan po ay maling-mali kasi kawawa naman po yung mga nangungupahan at yung nakikipisan ika nga ninyo na sila ay apektado dahil lalong-lalo na kung may sariling pamilya, hindi siya nagsosolo, 'di ba? Malaki pong problema 'yon. At lalo na kung apektado ang kumpanyang kanyang kinabibilangan. So paano sila nabuhay? Malamang sa malamang isa sila dun sa mga pamilyang nagkakaroon ng karamdaman dahil syempre nalilipasan ng gutom. 'Di ba? Hindi nagkakaroon ng tsansang makapagpagamot, makabili ng vitamins, magkaroon ng masustansyang pagkain dahil nga sa kawalan ng pera, dagdag pa yung problema sa usaping paninirahan dahil nga wala silang pambayad ng pang-upa. So, bagamat may kautusan ng national government na sa panahon ng pandemya ay hindi maaaring magpaalis ng ang isang nagpapaupa ng nangungupahan dahil nga sa kasulukuyang sitwasyon. Pero ganun pa man, meron pa rin mga matitigas at walang puso na talagang pinapalayas yung mga renters po natin. Ngayon, ang tanong ko lang po sa inyo, Ginoong Choi, ano po ang pagkilos po na ginawa ninyo? Meron po ba kayong sulat na ipinarating sa lokal na pamahalaan o sa national government tungkol sa sitwasyon po ninyong mga nangungupahan? Go ahead, Sir Choi. Ang katotohanan po niyan, marami na tayong naiparating mga tawag sa DILG kaugnay doon sa nangyayari dito sa amin. Katunayan nga, yung kapitan namin dito merong show cause order dahil sa mga pangyayaring yan. Ikalawa, hindi pa kami nakakasulat sa national government kasi nga puro online tayo. Online, hindi tayo makalapit ng maayos sa ating national government. Kaya puro sulat na lang ang ginagawa natin. Pero hanggang ngayon, yung mga karaingan ng mga tao, ako tingin ko, ma'am, hindi lang ito sa Caloocan. Hindi lang ito sa Caloocan. Kaya lang, parang rampant dito sa amin. Parang rampant dito sa amin. Kasi dito sa amin, talagang pinili. At ang naging problema pa natin, aywan ko lang kung pare-parehas sa ibang lugar, ay ang mismong namimili ng mga magiging beneficiaries ay yung mga barangay officials. Kaya siyempre, kung hindi, ang problema pa natin yan, kapag hindi ka kakampi, yun yung ating suliranin, kapag hindi ka kakampi. Kasi kapag hindi ka kakampi, ibig sabihin, less priority ka. Kapag hindi ka nila botante, malayo ang nangyari. Ganun po ang nagaganap. Ganun po ang nagaganap. Bakit ko nasasabi yan? Kasi mula sa mga samahan, mula sa mga samahan, yun yung report sa akin na dapat ganito lang, dapat piliin lang. Kasi konti lang ang ibinigay na forms. So dapat kung sino lang ang mapipili, yun lang ang mabibigyan. So yan ang katotohanan. Sir Choi, kailan po ba na itatag ang Renters and Sharer National Movement? 2019, ma'am. 2019, batang-bata pa ito siya. Pero mabilis po yung ating pagdami dahil nga doon sa ito sa mga problemang ito. Sa kasalukuyan po, ilan ang kasapi po ng inyong organisasyon? Dito sa Caloocan, minimum namin 20. Caloocan lang yan. Caloocan lang yan. Dire-diretso na yan kasi may national link naman tayo.
Dangan nga lang, hindi pa natin nakakaharap. Kasi dapat po noong Marso, itong taong kasalukuyan, nagkaroon na ako ng national conference. Kaya lang dahil nga ho doon sa pandemic na ito, hindi natuloy yung national conference. Kaya hanggang ano lang ito, hanggang text, tawag-tawag, yun pala yun ngayon yung ating ano. At kasalukuyan ngayon, kinakalap ko yung buong kasapi sa nationwide. Kahit hindi pa namin nakakaharap, ang mahalaga mayroon kaming database. Ganun na ngayon yung ginagawa natin. Pero sa Caloocan, ma'am, minimum 20 kami. Paano, kumbaga parang dahil 2019 po pa lang, batang-bata pa katulad ng binanggit po ninyo. So mula sa anong lugar sa Caloocan po ang inyong pong mga kasapi? Ang base po natin ay buong Caloocan talaga. May 2nd district at saka may 1st district. Ngayon meron ng 3rd district na naipasa eh. Kaya yung buong ano ng Caloocan saturated natin, meron tayong member, may mga barangay chapter tayo, may mga chapter tayo ng Caloocan, Malabon, Nabutas, Valenzuela, Quezon City, Antipolo. Meron na tayo ngayon sa mga yan. Kung may nais po kayong panawagan sa ating lokal na pamahalaan, nasa inyong pagkakataon, Sir Choi? Para po dito sa lokal na pamunuan ng Caloocan, ang aming pakiusap, maging pantay naman kayo. Sana ho, sa panahon na ito ng pandemya, wala sanang politika muna. Sana walang pipiliin, kinangungupahan man yan o nakikipisan, isama nyo na sa bibigyan ng pandemic, sa bibigyan ng ayuda. Kasi, ma'am, discriminated na nga kami kung halimbawa, mayroong nagaganap na demolition. Pag may naganap na demolition, siyempre kasama yung nangungupahan na demolish. Kasama yung nakikipisan. Pagdating sa relocation site, hindi pa rin kami kasama. Kasi ang sinasama lang ng local government, ay yaong may mga bahay na nasira. Pero yung mga nangungupahan, hindi po yan na sinasama. Diyan pa lang diyan sa mga yan. Diyan ganyan kabigat yung dinadala ng ating mga nangungupahan ngayon. Lalo na kapag tinatakot na may-ari ng bahay. Na kapag hindi ka nagbayad, paalisin kita, ma'am. Kahit yung kanilang electric pan. Kung meron siyang 2 electric pan, ibibinta niya yan. Mayroon lang siya maibigay sa may-ari ng bahay. So isa na lang. Isa na lang ang electric pan. Magtitiis siya sa tindi ng init. Yung kanyang mga anak. Huwag lang siyang makapalis doon sa kanyang tinitirhan. Ganyan katindi ang kalagayan. So kayo po, Sir Choi, yung organisasyon po ninyo ay nagsusulong na magkaroon po ng sariling tahanan. Tama po ba ako? Tama po, ma'am. Tama po, ma'am. Sa kasalukuyan, tuloy-tuloy po yung aming kampanya. 2 bagay po yung aming kampanya. Una, yung naghanap kami ng lupa dito sa Bulacan, Cavite, para doon sa mga members namin. Naghahanap pa para kapag pumayag yung may-ari ng lupa na ibenta sa amin sa pamamagitan ng Community Home Mortgage Program ng gobyerno, magkakaroon sila ng sarili nilang tahanan. Nababayaran nila sa loob ng 25 years. Ganon po yan. Ikalawa, na ginagawa namin, kung meron mabait na may-ari ng lupa, ng mga 1 hektarya, 2 hektarya, na pumapayag na mag-direct buying, itong mga nangungupahan natin. Lubos yung aming pasasalamat yan para yung aming mga kasapi unti-unti na maililikas mula doon sa pagsiksikan doon sa kanilang inuupahan. Number 3, ma'am, nagpapasalamat kami sa mga congressman at senador na nagpasa ngayon ng batas, yung tinatawag na Housing Rental Subsidy Law, na pasado na sa third reading ng Kongreso. Na itong batas na ito ay naglalayon na ang sino mang nangungupahan o nakikipisan na ang kanyang lugar ay nasagasaan, halimbawa, nagamit ng programa ng gobyerno. Itong batas na ito ay nagsasabi na magkakaroon ng 2,000 to 3,500 na rental subsidy allowance doon sa
mga nangungupahan at nakikipisan sa buong bansa. Napakalaking bagay ho ng batas na yan, ma'am, para sa mga nangungupahan. Kaya nagpapasalamat kami doon. Kanina nakita ko third reading, pasado na siya sa Congress. Kaya sana magtuloy-tuloy. Kasama kami doon sa organisasyon na nagsusulong dyan. Sana magtuloy-tuloy at may pasa na upang sa ganun. Kasi malaking bagay po, ma'am, ang tingin namin yung renter subsidy loan na yan. Kasi una, kapag pumasa yan, unti-unti nating maiaangat yung level ng mga mahihirap. Kasi pag binanggit ko sa inyo yung nabutas, yung dagat-dagatan na nangungupahan sila sa patong-patong na maliliit na istroswelo ng mga bahay, na nangungupahan doon, kasi sila nagsiksikan dahil pwedeng 1,000, 1,500 lang. Pwede na sila makaupa kasi nandoon yung kanilang trabaho. Malapit. Pero kung papasa may isa sa batas itong rental subsidy law na nagbibigay ng malaki-laki para doon sa pagsabing halimbawa 3,500 ang pumasa. Makakaupa siya ng bahay na medyo disente. May aalis natin sila doon sa mga instituswelo na mga bahay na patong-patong na nagsisiksikan sa Tondo, sa dagat-dagatan, sa Nabutas, at saka sa Valenzuela, at sa iba pang mga lugar. Kapag tuluyan ng naisya batas ang rental subsidy house loan na to. Malaking bagay po yan, ma'am. Kaya nagpapasalamat po tayo doon sa mga senador, kay Kate Belmonte, kay Congressman Albe Benitez na nagpasimula, no? Sina Congressman Alfred Vargas na tumulong sa pagsasaayos ng batas na yan. Curious lang po ako, Sir Choi, kung meron po kayong pakikipag-ugnayan sa National Housing Authority. Yung NHA kasi, ma'am, hindi pa kami nakikipag-ugnayan dyan kasi ito ay kontraktor yan sa lupa ng gobyerno eh. Kasi ang aming inuuna ngayon ay yung mga yung halimbawa itong mga may-ari talaga ng mga lupa kasi karamihan nito ay may mga napatituluhan na yung mga lupa na tinirhan ng ating mga informal settlers. Kaya yun yung ating inuuna na nakikipag-negotiate tayo sa may-ari ng lupa na kung maaari ibenta na lang nila yung kanilang lupa sa mga nakatira na dyan sa lugar. Pero itong sa NHA, hindi pa kami sumusubok ng gusto kasi pinag-aaralan kong mabuti yung gagawin para dyan. Kasi kung yan ay kontrata na ng NHA na lupa, ay mahihirapan na may lagay pa sa Community Home Mortgage Program dahil nga contract na ng NHA. Kaya pinag-aaralan pa po natin mabuti yan kung paano ang handling natin dyan. Kasi ang tingin ko dyan, kapag pinasok ko yan, magkukombine yung SHAPC na dyan at saka itong NHA para sa pagsasaayos. Kasi alam nyo, ma'am, sa totoo lang, medyo mapapalaban ako dyan eh. Kasi alam nyo, marami akong mga samahan na mga membro nila na sakop ng NHA ay puro lang ito pagbabayad. Pero pagdating sa actual, wala silang ibinibigay na titulo. Okay. Talaga po. Walang title. Kaya medyo mapapalaban tayo kasi hindi katulad ng Social Housing Finance Corporation, yung gobyerno natin, na kapag ang lupa halimbawa ay nabili at pumayag, pagkatapos mabayaran ng isang trabahador, antimano, ini-issuehan ng titulo ng ating gobyerno, Social Housing Finance Corporation, yung SHAPC. Pero dito sa NHA, kahit yung kapatid ko, na may-ari ng bahay na 3 diyan sa Bagong Baryo, halimbawa, bayad lang siya ng bayad. Pagkatapos niya magbayad, nisyon lang siya ng resibo na bayad na siya. Oo, pero wala yung titulo. Wala yung titulo. Yun ang kaibahan nun. Sa yung NHA at ng Social Housing. Kaya kaya inaayos ko pa yung handling natin niya kasi medyo mapapalaban tayo dyan. Iniintay ko yun na yung pinsang buo ko na kabarkada ko na magtapos ng lawyer. Kasi dito ako maasa paano magandang laban kasi parehas kami ng isip eh. Parehas kami ng iniisip. Kung meron po bang pagkakataon na may makasama po kayo o makausap po kayo na nakakaintindi po sa lupa o may connection po sa lupa, are you willing
na makipag-ugnayan po sa kanya. Ay, oo, ma'am. Kasi kailangan natin ng lupa para dito sa mga At saka nangungupahan. para maintindihan din ninyo kung ano. Oo. Oo. Kailangan, mas mainam ko kung mga may-ari ng lupa ang makausap natin. Oo. Lalo na kung mababait. Salamat. Magsisilbi pong tulay ang tuklasin natin para Ay, salamat, ma'am. kayo, Sir Choi. Salamat, Anyway, last na lang po na Oo. nais ko pong hingin sa inyo, mensahe po sa ating Pangulong Rodrigo Duterte bilang leader po ng Renters and Sharer National Movement. Go ahead, Sir Choi. Para kay Pangulong Duterte, late happy birthday, mahal naming presidente. Alam niyo po, sa totoo lang, isa tayo doon sa bumuto para sa kanya. Ako'y isa sa nagtatag ng mula sa Masa Duterte Movement sa DILG. Kaya, lubos yung aming pag-asa noon na matutulungan niya itong mga mahihirap, partikular itong mga nangungupahan. Mahal na Pangulo, ilang taon na lang. Sana naman bumawi ka na. Sana bumawi tayo. Kasi sa totoo lang, nahihiya rin kami sa mga member namin na pinangakuan namin noon na magkakaroon ng hindi man lahat ang pagbabago. Pero magkakaroon ng signifikanteng pagbabago sa ating bayan, lalo na sa usapin ng mga mahirap. Diyan po kami tumindig mula sa Masa Duterte Movement. Pero hanggang ngayon po, umaasa pa kami. Sana, bago magtapos itong panunungkulan ninyo, matulungan nyo itong mga mahihirap at itong nangungupahan. Ikalawa, ito panghuli. Sana, sa mga lockdown na ito, kagaya ng pinagtatalunan ngayon na bigyan na lang daw ng in-kind. Huwag in-kind, mahal na Pangulo. Perahin mo na yan. Kasi kapag in-kind, hoarding ang lalabas dyan sa mga kapitalista, yung kanilang mga produkto, mas lalong lalong magkakaproblema tayo. Ibigay natin sa kanila yung pera. Nang walang, ibigay natin sa local government, kung local government yung idadaan, provided dapat. Ibahay-bahay na yung perang yan. Huwag iasa sa mga tao. Kasi ang nangyayari, nakukupit eh. Kinukupitan na. Hindi mahirap lang magsalita hanggang sa kapitan. Nakukupit. Kasi hinihimay pati ayuda eh. Binabawasan. Ano pang darating sa mga mahirap? Number 2, bukod sa pinipili ang nabibigyan, talagang halos magmamakaawa pa yung mga tao. Dahil nangungupahan niya. Siyempre, kung minsan, kaysa ibili ng gamot, kaysa ibili ng bigas na marami para makapag-imbak sa ginagawa ninyong lockdown na ito, ibabayad muna ng bahay. Kaysa palayasin ka. Ngayon, kung gagawin nyo pang in-kind yan, ibibinta din yan ng tao para may pambayad siya ng bahay. Yan ay particular po doon sa pangungupahan. At para po sa inyong kaalaman, mahal na Pangulo, mas marami ang nangungupahan kaysa may-ari ng mga unit dito sa kalunsuran. Sana dinggin ninyo yung aming panawagan na dalawa. Bumawi po sana kayo. Sana itong ating mga mayor, atasan nyo na wala dapat pipiliin. Kasi mas marami ang hindi nakinabang sa inyong shop at sa kayong programa ninyo. Magandang gabi po. Thank you po, Sir Choi. But I have one last question na lang din po. May estimate po ba kayo kung ilan po ang sharer and renters po sa atin sa Metro Manila? Ang amin mong pagkakaalam ay nasa 65 to 70% na mga may-ari ng dito. Okay. Halimbawa, dito lang ho sa amin kasi kami talaga kami workers community kami. Dito ho sa amin, minsan mayroon nung ditong tao na 4 ang apartment. Sabihin, 4 ang apartment, mga 12 ang nangungupahan. Oo. O kaya kung yun ang pagbabatayan mo, ibagay, mo na lang sa kalahati.
Malayo ang diferensya. Ngayon, ito naman hong mga sharer, nasa mga ano lang po ito, ma'am. Nasa mga 10%. Okay. Yun tansya na, ito mga sharer. Nasa 10% lang yan. Thank you so much, Sir Choi. At sana hindi ito ang una at huli na makakasama kita dito sa palatuntunan ng tuklasin natin. At sana po ay marinig kayo ng ating Pangulo, no? At syempre, higit lalo siya para po mabilis ang tinatawag nating pagkilos upang matugunan ang problema po ng inyong sektor. At sana rin ang lokal na pamahalaan ay magising na dahil lalo na meron palang mga post orders dun sa mga barangay captains na yan mula sa BILG. At sana po patuloy kayong maging malusog at malakas, Sir Choi, para may kakampi naman ang ating mga kababayan na nangungupahan at nakikipisan. Maganda sabi po sa inyo. Ma'am Kate, sisikapin po natin na laging maging malusog. Alang-alang po sa mga maralita. Opo. Thank you so much po. At baka pwede po ninyong anyayahan din ang ating mga tagapanood at ang inyong mga kasapi sa Renters and Sharer National Movement upang manood at sumubaybay sa tuklasin natin. Sinisiguro ko po yun. Mga kasama sa Renters and Sharer National Movement, sa ating Banafe Federation at saka yung sa mga kaibigan ko, sa lahat mula sa Duterte Movement, tangkilikin po natin. Kasi napakaganda po ng programa nitong tuklasin natin. Kasi dito natin maririnig ang mga bago at ano pa bang mga isyong panlipunan. Kami sa bahagi ng Renters and Sharer National Movement, ma'am, ay buong puso nagpapasalamat. Alam nila ngayon na ini-interview. Kaninang umaga pa ang pagkakalam nilang ini-interview mo ako. Kaya alam nilang i-interviewin mo ako itong araw na ito. Asahan niyo po, Sir Choi, na bukas po ang palatuntunan ng tuklasin natin para po sa inyong mga panawagan at mga aktibidad po. Anytime po magsabi lang po kayo at nakahanda po kayong tulungan ng tuklasin natin. Nako, maraming salamat po, Ma'am Kate. Baka pwede pahingi kami ng kopya ng video natin. Ay, opo, ipapadala ko po sa inyo yung link para po kayo ay at least ma-share niyo rin po sa inyo po mga kasamahan din po sa trabaho. Ay ma'am, buong Pilipinas po yan. Opo, makakarating yan sa buong Pilipinas. Masaya po ako kung ganon. Anyway, standby lang po kayo dyan at syempre oras na po para tayo ay tuluyang magpaalam, no? Pero katulad po ng layunin ng palatuntunan ng tuklasin natin, tutuklasin ang dapat malaman ng kabayan. Pero tandaan po natin, batay sa Saligang Batas ng Pilipinas ng 1987, Article 2, Section 9, na dapat itaguyod ng Estado ang makatwiran at dinamikong kaisang panlipunan, natitiyak sa kasaganaan at kasanilan ng bansa at magpapalaya sa sambayanan laban sa kahirapan sa pamamagitan ng mga patakarang nagtatakda ng sapat na mga lingkurang panlipunan, nagtataguyod ng pagkakataon na makapaghanap buhay ang lahat, umaangat na standard ng pamumuhay at ng lalong mainam na uri ng buhay para sa lahat. Muli na naman po magpipinid ang palatuntunang tuklasin natin, naway magsilbing gabay at tulong ang mga kaalamang inyong narinig at nag-iwan sa inyo ng pangmatagalang kakintalan. Sama-sama po tayong manindigan sa katotohanan nang hindi tuluyang mawasak ang ating lipunan. Cathy Cruz po ang inyong nakasama sa nakalipas na isang oras. Sa ngalan po ng pamunuan ng Katipunan Channel, Pinoy Stream Versatile Radio, siyempre kay DJ Marshmallow, kay Ver Archivido at Roxanne Suba, ngayon din sa ating naging panauhin ngayong gabi, si Ginoong Benaventura Punay Alvarez o mas kilala bilang Choi, na Pangulo po ng Renters and Sharers National Movement. Kami po ay pansamantalang magpapaalam at nagpapasalamat na sinamahan ninyo kami sa loob ng isang oras ng palatuntunang tuklasin natin hanggang sa susunod na pagtatanghal. Magandang gabi po sa inyong lahat. Inyong napakinggan ang palatuntunang Tuklasin Natin. Tuklasin natin hanggang sa muli.